This message really was born out of the burden of my heart. So kani nga mensahe na himugso gikan gayud sa dunay kining kabugaton sa akong kasing-kasing. So I woke up Thursday morning to bad news from America. So nimata ko sa Huwebes sa kabuntagon, kamata ko nga din nahibalo ko nga dunay dili mayong balita na nahitabo dito sa Amerika. So a brother in Christ named Charlie Kirk, Tungod sa igsuon diha sa Ginoo nga ginganlag si Charlie Kirk. he was killed at 31 years old. So gipatay siya sa pamidaron nga 31 anyos. He was shot in the neck, So siya gipusil ug naigo siya diri sa iyang tunla sa liog. and it was a political assassination. So kini siya may kabahin may tungod sa politika. But even more, it was a Christian assassination. O kini usab nga bahin may tungod sa kining pagpatay kamatayon niya tungod sa Kristohanon nga parte. Charlie Kirk was a bold man of God. Kini si Charlie usa siya ka maisugon gayud nga tawo sa Dios. He would travel across America So iyahang gilatas ang nasod sa Amerika to many colleges, sa daghan nga mga eskwelahan sa kolehiyo. and he would speak to 5 or 10,000 people. So siya nag-atubang nakigsulti ngadto sa kining 5,000 o ngadto sa 10,000 ka mga katawan mga estudyante. And he would talk to the youth about Jesus Christ. O iyang nga gisultihan ang mga batan-on may tungod kang Ginoong Kristo. He would talk about the greatness of American freedom. Iyang nga gisulti may tungod nga ang kining Amerika adunay dako unya nga kagawasan. He would speak about marriage, Iyang nga nakigsulti siya may tungod sa kaminyoon. being a godly husband, Nga din kini mahimo nga usa ka bana nga kining disnon. even abortion or homosexuality. O bisan pa ang kining mga pagpakuha sa mga bata o diin sa pagpakighilawa sa lalaki o lalaki. And he was very bold for the Word of God. O siya grabe ka maisugon gayon kung parte na gyud sa pulong sa And he Ginoo. was speaking at a college in Utah, which is in America. So siya nagigsulti sa ana nga panahon na ngadto sa eskwelahan. And he was shot in front of a huge crowd of people. O siya ana nga tumura dunay kaliwala sa baga nga katawhan siya gipusil samtang nagigsulti siya sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tawo. Only 31 years old. So kini siya nag-edad lamang siya og 31 anyos. He had a beautiful wife, Aduna siya ng tahong nga asawa. 2 little babies. O doon na siya duha ka anak nga gagmay pa jud kayo. But he died speaking about Jesus Pan Christ. siya namatay tungod kay iyang nagisulti og nibarog siya may tungod kang Ginoong Hesus. And he was a friend of our president. Siya higala sa amo nga presidente. And the president ordered all the flags to be lowered for mourning. Og ang presidente nga kining hatag siya og kining sugo nga din ipaupos ang ilaha nga kining flag. And he said that he's going to give him the Medal of Freedom. Og din nagahatag siya, nagasulti siya, naghatag sila nga dunay sila ay kagawasan. Because he touched the young people of America. Tungod kay kini mao nga tawo nagakapot man sa mga batan-on dito sa Amerika. So when I got this news Thursday, my heart was so heavy. Sa diha nga nakadawat ko, nakakita ko niini mao nga balita niadto nga ilabay Huwebes ang akong kasing-kasing grabe ka bugat. I even stayed home from the Plaga Bible study. So ana nga panahon na waton ta ko ngadto sa kining pagatasanon. But when I woke up Friday, Apan sa diha nga pagmata nako usab sa Bernice, I felt the victory of the Lord. akong gibati ang dako nga kadaugan diha sa Ginoo. And I heard the Lord saying by the word of God, Og akong nadungog ang gisulti sa pulong sa Ginoo nagi sa iyang nga sulat sa nagi siyang pulong nga nasa Biblia. it's time to fight. Panahon nga di makig-away ta. Darkness is in the earth. Kaya ang kangit-ngit anaa nining kalibutan. There are demonic powers in the world. Anaa ay kining mga paglihok sa demonyo dinis kalibutan. And there is persecution in the church. Og adunay paglutos sa simbahan o iglesia. But we are the body of Christ.
Nga diin kita mao ang lawas ni Kristo. We are the light of the world. Kita mao ang kahayag sa kalibutan. We have the Word of God. Aduna kita'y pulong sa Dios. We have the Spirit of God. Aduna kita'y espiritu sa Dios. We have the blood of Christ. Aduna kita'y kining dugo nga diin gitabon sa atong kaugalingon dugo ni Ginoong Hesus. And we have the promise of victory. Og nakabaton kita og saad sa kadaugan. So, in the face of adversity, Sa pagatubang diha sa mga kalisdanan. in the time of struggle, Sa panahon sa mga kinikagubot. the time of persecution, Sa panahon sa mga paglutos. we should never back down. Nga dili kayo kita mahugno. We should never bow to the Nga world, dili kita muyugbo sa kalibutan. but we must stand for Christ. Nga kinahanglan kita mobarugta para ni Kristo. We must stand for truth Kinahanglan nga mobarugta sa kamatuoran. and refuse to quit. Nga diin ato nga palibaran ang kanang kining balibad o kanang sa likway. The Apostle Paul said, "Take a stand in the evil day." Nga diin si Apostol Pablo nagaingon kinahanglan nga mobarog kita sa kining dautan nga mga adlaw. Amen. So, 1 Corinthians chapter 6, verse 12, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were, 1 Timothy 6, verse 12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you also were called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. So, kinsa mo basa? Basa. So ang pulong sa Diyos diri makita sa unang Timoteo 6:12 nagaingon, makigbisog ka sa maayong pagpakit-away na iya sa pagturo. Hukti ang kinabuhi nga walay katapusan, nanihili gitawag ka ug nakasugid sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Amen. Makik-away sa maayong pakik-away sa pagtuo. Fight the good fight of faith. Amen? So magabot sa Father, I just ask you today, God, to speak to us. Lord God, exhort the brothers and sisters in Christ, not only in this church, God, but all over the world, that we will stand firm until the last day. Father in heaven, I'm asking you now for the holy anointing of God upon Pastor Mike and myself, upon the people of God, to hear your word today. In the name of Jesus, Lord, give us a fighting spirit. Lord God, give us boldness, God, to stand for you, that we may never run in the face of persecution. It's in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, the Apostle Paul writes 2 letters to Timothy. Si Apostol Pablo nagsulat siya duha ka sulat para kang Timoteo. Now, Timothy was his son in the faith. Si Timoteo siya anak ni Pablo sa pagtuo. And Paul was teaching him how to be a leader in the church. Si Pablo nagatudlo kaniya kung unsaon na diin pagpangulo sa simbahan. And at the end of his first letter, he says, Timothy, fight the good fight of faith. So sa katapusan sa una niyang sulat ngadto kang Timoteo naging siya pakigbugno diha sa mayong pakigbugno sa pagtuo. Now, let's go to 2 Timothy chapter 2, verse 1. Kaduhang Timoteo kapitulo 2. So now, we are at the end of the Apostle Paul's life. So kini nga bahina naghisgot may tungod sa katapusan na sa kinabuhi ni Apostol Pablo. At this time, Paul is in the prison. So ini nga panahon na si Pablo tuwa siya sa bilangguan. And he will soon be killed for the faith. Apan siya nga din kanunay gayud nga din nagabarog sa pagtuo. And this book is the last words to his son Timothy. O kining mao nga libro, kining mao nga sulat katapusan ni nga din sulat niya para siyang anak nga si Timoteo. He's exhorting him to fight in the name of Iya nga Jesus. gidasig nga din mo pakig-away gayud sa ngalan ni Ginoong Hesus. So, kinsa mo ba sa verse 1, chapter 2? 2 Timothy chapter 2, verse 1. Kaya ang pulong sa Diyos na makita sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1.
Amen. So he says, you must be strong in the grace of Christ. So naging siya kinahanglan magmalig-on ka diha sa grasya na naa ni Kristo. And he said, anak ko, my son. He's speaking as a father to a son. So kini nga pulong ngadto sa usa ka amahan ngadto siyang anak. Now, verse 3, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Sa bersikulo 3 nagingon dito nga kinahanglan makig-ambit ka diha sa mga pag-antos maingon nga ikaw usa ka maayong sundalo ni Kristo. Now, the Bible calls us many different things. Ang Biblia sulti may tungod kanato og daghang mga butang. Mga Kristohanan, mga anak sa Diyos, ang kahayag sa kalibutan, the salt of the earth. So mga anak sa Dios, kahayag sa kalibutan o asin sa kalibutan. But here, he said, we are soldiers in the army of God. Pandini sa itong nga gibasa, gitawag kita nga di mga sundalo sa Dios. And he said, you must endure hardship. Og naging siya kinahanglan nga di makig-ambit kita sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo. He's telling him, the fight is not always easy. Nagasulti siya may tungod nga sa pagpakisa kining pakig-away nga dili sa tanang panahon sayo. But you must fight. Apan kinahanglan gayud kita makig-away. Padayon ta. O Let padayon us ta. continue. Amen? Amen. Praise God. Now, as Paul continues this whole book, he's exhorting Timothy. So si Pablo nagapadayon nining mao nga kaning sulat niya sa katapusang sulat sa pagdasig kang Timoteo. But now let's go to chapter 4, verses 6 through 8. Kapitulo 4, 6 ngadto sa 8. So, kinsa mo basa? So, ikaduhang Timoteo 4, Versikulo 6. 6 ngadto sa 8. Kaya ang pulong sa Dios nga namakita sa kaduhang Timotheo, kapitulo 4, versikulo 6 ngadto sa 8. Kay aniya na hinahalad ako ug ang akma sa akong pagitlan duol na. Kiti, nagpakibisog ako sa mangayong pag-away. Natapos ko ang akong paglumpa, akong gibantayan ang pagtuo. Utso, sugad karon, natagana na kanako ang mga purong-purong sa pagkamatarong nga gihatag kanako sa Ginoo. Ang maghuhukom nga matarong niadtong adlaw ug dili lamang kanako kundi usab sa tanan nga naigugma sa iyang bagay. Amen. Amen. So, notice in 1 Timothy, he says, fight the good fight. So atong sayran sa unang Timoteo nagingon pakig-away si mayong pagpakig-away. And here, at the end of his life, So dinhi sa nagkatapusan na sa iyang kinabuhi, he tells Timothy, I have fought the good fight. ning sulti siya ngadto kang Timoteo nga ako nang gitapos ang pagpakigbugnoay diha sa pagtuo. I have finished my race. Nagingon siya ako nang gihuman ang lumba. I have kept the faith. Nga diin iyahan ang gitipigan ang iyang pagtuo. See, it's not how you start, it's how you finish. So dili kini siya basihanan kung unsa ka nagsugod apan kung giunsa nimo kini sa paghuman o pagtapos. Paul started as a murderer. Si Pablo sa sinugdanan ang iyang kinabuhi usa siya ka mamamatay tao. But he finished an apostle of Christ. Apan kini iyang gihuman nga diin siya usa ka apostolis na diha ni Kristo. He started as the chief amongst sinners. Nga diin nagsugod nga diin ang iyang kaugalingon nga labaw sa mga makasala. And he finished a holy man of Og God. diin iyang gihuman kini nga diin siya usa ka balaan nga tawo sa Dios. He said, I'm getting ready to die. Nagingon siya, ako nagapaingon na ngadto sa kamatayon. I'm being poured out as a drink offering. Nga diin ingon siya og iyang nga gigaula na ang iyang nga kaugalingon ingon nga diin kini siya usa ka mahumot nga halad. But I have fought the good fight. Og ningon siya og ako na nga gihutapos ang pagpakigbugnoan. Now look what Paul says, verse 16
through 18, at my first defense, no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against them. But the Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. Also, I was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. Sa versikulo 16, nagyon siya, hindi kay ang Chapter 4. Four. Yeah, chapter 4. Verse 16 through 18. Praise God. 4:16 ngadto sa 18. Sa akong unang pangatubang sa humanan walay usa nga milaban kanako. Ang tanan mitalikod kanako, dili unta kini himuon nga sumbong bato kanila. 17. Apan ang Ginoo mibarog tupad kanako ug ako iyang gilig-on aron pinaagi kanako ang pulong igasangyaw sa higpit ug ang tanang mga hintil managpagadungog niini busa giluwas ako gikan sa baba sa leon. 18. Ang Ginoo magapalingkawas kanako gikan sa tanang makadaot ug magaluwas kanako alang sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kanturan. Amen. Amen. So he says in verse 16, at my first defense, everybody forsook me. So nagsulti siya sa versikulo 16, sa una niyang pag-atubang ngadto sa humanan ang tanan mitalikod mibiyak kaniya. He was in prison for preaching the gospel. So naa siya sa kining bilangguan tungod sa pagwalis may balita. And he said there was a time that everyone forsook him. Nagsulti siya nga dunay panahon nga diin ang tanan diha kaniya mitalikod. There are times in our own life where there may not be anyone to stand with us. Nga diin diha ang panahon sa atong nga kinabuhi nga diin wala kay bisan usa nga diin mo barog laban kanato. But here, he said in verse 17, but the Lord stood with me and strengthened me. Pandini sa versikulo 17 nagasulti, apan ang Dios mibarog siya dapit kanako. When everyone else forsook me. Nabisan pa ang tanan ning biya kaniya. When it was just me before the Roman government. Adin siya lang nga nakigatubang ngadto sa mga Romanon nga kining gobyerno. And there's no one there to encourage me. Ug wala kay bisan usa nga diin midasig kaniya. God stood with me. Apan ang Dios mibarog tapad kani. See, we have to be faithful unto death. Nga kinahanglan diha kita magmatinud-anon bisan pangatos kamatayon. It's easy to stand when we are together. Sayon kay ning barog tagong daghanta. It's easy to stand with my pastor or my brother in Christ. Sayon kaning pagbarog nga di kauban tas tong mga kaigsuonan o sa atong pastor. But what about when it's just you in the face of So persecution? unsa kaha kung magatubang ka nga ikaw ra sa panahon sa mga kalisdanan. God will stand with you. Apan ang Dios mo barog para kanimo. He will strengthen you. Kay siya magalig-on kanimo. So Paul said, I have fought the good fight. Nung si Pablo nag-ingon, ako na nga gitapos ang pagpakig-away sa tinagis pagtuo. Now let's go to Acts chapter 4, Sa libro sa mga buhat kapitulo 4, and we'll go to verse 18 in just a minute. So, in the book of Acts, the church is born in the power of the Holy Spirit. sa libro sa mga buhat ang iglesia o simbahan na imugso diha sa gahom sa Espiritu Santo. They were born in fire. Sila na imugso diha sa kalayo. There was great revival. Adunay dako kay nga pagkapukaw. There was great miracles. Adunay dako nga mga hibulungang butang na hitabo. They were giving witness to the resurrection of Nga Christ. diin sila naghatag pagpamatuod sa binanhaw nga Hesus. But when God is moving, Sa diha nga ang Dios nagapamuhat, Satan will come to attack. ang yawa usab may abot aron sa pag-atake kanila niini sa iglesia. That's why we suffer in this world when we are
walking in righteousness. Mao kana nga diini kalibutan na dunay mga pag-antos mulakaw ka diha sa subay sa pagkamatarong. Paul said, I wanted to come to you, but Satan hindered me. Si Pablo nagingon nga ako nagtinguha nga diin mo duaw kaninyo apan si Satanas nagababag kanako. So when you're serving God, the devil will attack. Sa diha nga diin kita diay magalagad ngadto sa Dios ang ayawa siya moatake usab kanato. Because it's the gospel that saves. Tungod kay ang mayong balita kini siya makaluwas man. It's the word that transforms the heart. O ang iyang nga pulong makapabag-o man makapausap sa atong It's the name kasigdasan. of Christ that delivers from Ang darkness. ngalan ni Ginoong Hesus mao makapahigawas kanato gikan sa kangit-ngit. And that's why Satan hates the word of Ug God. mao kana nga diin dili gayud gusto si Satanas nga diin makadungog nga nga pulong sa Dios. Because there is eternal impact. Tungod kay kini siya aduna gayoy mga butang nga diin manghitabo. Now, we see this all throughout the book of Acts. So kini siya ato makita sa tibuok libro sa mga buhat. The Spirit of God is moving in a mighty way. Ang Espiritu sa Dios nagapamuhat niya ng kahibulungan gayon o makusganon nga paagi. But Satan comes and stirs up demonic hatred. O ang yawa niabot aron nga din magabutang siya o din kanang mga pagpugong diha sa pagwalis may balita. So Acts 4 verses 18 and 19, kinsa mo basa 18 and 19. Iyang pulong sa Dios na makita sa buhat kapitulo 4 bersikulo 18 hangtod sa 19. O ilang ipatawag sila o ilang ipinahan nga bisan unsang paagi dili sila managsulti bisan managpanudlo pinasikat sa ngalan ni Jesus. 19. Apan si Pedro si Juan mitubag kanila o miingon kung matarong sa tubangan sa Dios ang pagkatalinghog kaninyo labi pa kay sa Dios hukmi ninyo. Amen. So here's the first time we see the apostles are commanded not to preach in the name of Jesus Christ. So mao ni unang panahon ni gayon nga din sila gipinahan nga dili na ipawali ang ngalan ni Jesus. Now, unsay ilang tubag? Verse 19. Is it better to listen to God or man? So ang ilang tubag niini sa diyang ipinahan sila nga dili pawali ang ngalan ni Jesus ningon nga asa may maayo nga diin tumanon o sugton ang tao ba o ang Dios. Now, this was the government telling them not to preach in the name of Jesus. Nato nga pamalandungan nga kini siya gobyerno o palaod nila nga diin nagpugong nga dili gayon ipawali ang ngalan ni Jesus. Now, verse 29, the church comes together and they pray to the Lord. So ato makita sa bersikulo 29 nagingon dito nga ang mga katawan ang mga tinun-an ng simbahan sila nagkatigom unya nagampo sa Ginoo. So, basa verse 29 hangtod 31. Iyang pulong sa Dios na makita sa buhat kapitulo 4 bersikulo 29 hangtod sa 31. O karon Ginoo tan-awa ang ilang mga hulga ug ihatag sa imong mga ulipo ng bukos nga kasing-kasing pagsulti sa imong pulong. 30. Samtang gituyon mo ang imong kamot sa pag-ayo o karon sa pagabuhaton ang mga ilhanan o mga katingalahan pinaagi sa ngalan ni imong parang uliton na si Jesus. 31. Ug sa nakaampo na sila nauyog ang dapit nga kinatiguman nila o nangapuno silang tanan sa Espiritu Santo o nagasulti sa pulong sa Dios nga atunay kaiso. Amen. So, ilang tubag was to pray to God and So, say, So ang ilang atubag sa kining pagpugong sa gobyerno kanila sa pagwali sa ngalan ni Jesus nagampo sila ngadto sa Ginoo. and they said, Lord, look at their threats. So niya na sila Ginoo. So tanawa ang ilang mga paghulga. And give us boldness Og nangayo sila og kaisog
gikan sa Dios. Stretch out your hand and heal and give signs and wonders. O ngayon sa ituyhad ang imong kamot, o din mag-ayo ka, o magpakita kag mga kahibulungan nga mga butang. They were not afraid in the face of persecution. Wala silang mahadlok nga nagatubang sa kining mga kalisdanan. They weren't praying for God to hide them from the world. Wala sila nagampo nga diin sila kining taguan gikan ni ana. They were saying, "Oh God, make me stronger. Apan ang ilang gipangayo niyo nga lig-una kami. Make me burn brighter. Nga diin sila mahimo nga diin mo danag pagyud. Give me more of your power. Nga diin hatagi kami og dugang pa sa imong kusog ug gahom. Give me courage to preach." Nga diin nangayo sila og kaning kaisog gayud sa pagwali. And the answer of God, verse 31, when they prayed, the place was shaken, korog, and they were filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. O ang tubag sa Dios sa ilang pag-ampo, makita nimo diya sa 31 nga ang dapit nga ilahang nahimutangan kini natay-og unya napuno sila sa Espiritu Santo. God filled their life with boldness. O ang Dios nagapuno silang kinabuhi og kaisig. Satan wants to bring fear to the church. Si Satanas siya gusto siyang magdala nga diin ang simbahan aron mahimong talawan o manalaw. He wants us to hide the light of Christ. Ang gusto sa yawa nga diin mo tago ta gikan sa kahayag ni Kristo. And that we would be ashamed of the gospel. Unya kita usab magakaulaw atong ikaulaw ang may balita. That we would be ashamed of Jesus Nga Christ. diin ikaulaw nimo sa Ginoong Hesus. But as believers, we must stand for the Lord. Apan kay kita mga magtutuuman kinahanglan mo barog para sa Ginoo. Because He already stood for us. Kay tungod kay siya ni barog para nato. He died and rose from the dead. Siya namatay tungod og alang kanato apan siya nabanhaw gikan sa mga patay. That's why the apostles were so bold. Mao kana ang hinungdan nganong si mga apostoles grabe sila ka maisugon. Because He is alive. Tungod kay si Ginoong Hesus buhi. And they saw Him. Kundi ilang nakita siya. How can I deny Him? So unsaon man kuno nila sa paglimod ang ilang magyong nakita nga naabanhaw siya. I know He's alive. So nakahibalo siya nga diin buhi kayo. Now, this continues. So kini siya nagapadayon. Because the apostles did not stop preaching. Tungod kay ang mga apostoles wa man mohunong sa pagwali. So go to chapter 5. So, Kapitulo 5. chapter 5, verse 18, and laid their hands on the apostles and put them in the common prison. Chapter 5, verse 18. So, kinsa mo basa? 5:18 sa mga buhat. Kaya ang pulong sa Dios, ayon diri sa Buhat kapitulo 5 bersikulo 18. O gidakop nila ang mga apostoles, o gipanulod nila sa ilang buwan sa lungsod. So, they caught them and put them in the prison. So gidakop sila ug gidala ngadto sa bilangguan. But look what it says, verse 19. But at night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, "Go, stand in the temple and speak to the people all the words of life." So, verse 19 and 20, we'd like to read. Maybe 20. Iapan ang usa ka manulundan sa Ginoo miapti sa kagabion sa mga portan sa bilangguan. Ug sa ilang gihatod siya sa gawas nga ingon, lakaw kamo ug manindog kamo sa templo ug isulti ninyo sa katawhan ang tanang mga pulong niini nga kinabuhi. They were trying to silence their voice. So gusto nila nga pahilomon sila. They put them in the prison. Ilahang nga butang ang mga apostoles ngadto sa bilangguan. But what they did not know Apan kabutang nga dun wala sila mahibalo. is that Jesus opens the door of the prisoner. Nga si Ginoong Hesus nagabukas sa pultahan sa bilangguan. And God sent His angel. O ang Dios nagpadala sa iyang manulunda. And the angel opened the door of the prison. O ang manulunda ablihan ang pultahan sa bilangguan. And the angel said, "Go and preach
preach the words of life. O ka manulunda mingon lakaw kamo og iwali ninyo ang pulong sa kinabuhi. And look what the angel said, in the temple. Nawa unsay gisultis manulunda inyo siya lakaw kamo sa templo. In other words, right in public. O sa laing nga bahin pagkasulti nga diha sa publiko. Don't hide. Ayaw kamo pagtago. Go right back where you were and speak Jesus Christ. O ngayon siya nga lakaw kamo sa dapit nga dito kamo. Og iwali ang ngalang Hesus. Amen. Now, Acts 5, verse 28, saying, did we not strictly command you not to teach in this name? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. But Peter and the apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. So verse 28. 28 and then verse 29. Praise God. Nga nag-ingon, dili ba amo man kamong gipinahan pag-ayo sa dili pagpanudlo pinasikan ni ining ngalana? Apan tanawa, ang Jerusalem gilukop ninyo sa inyong tuluuhan o ginatinguha ninyo nga kapangnilngan kami sa dugo ni ining tawhana. 29. Apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon, kinahanglan mao'y among unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tao. Amen. Now, this is the second time they were commanded not to preach in the name of Jesus. So ikaduha ning higayon nga diin sila gipinahan o gipugnan nga dili iwali ang ngalang Hesus. And they said, we will obey God rather than man. O ang ilang tubag nag-ingon, apan among sugton ang Dios kaysa tao. You can throw me in the prison. Nga din, pwede mo nga din inyong migdaton sa prisuhan bilang kuan. You can try to scare me. So inyong nga kini pagkahadlokon. You can try to abuse me. Nga din inyong hami nga din apusaran. But as long as I have breath in my lungs, Apan samtang napami gininhawa sa among nga kaugalingong I kasing-kasing. will preach Jesus Christ. Amog yung iwali kining ngalang Hesus. Notice, they said the name of Jesus. So atong masayran diri nga din nag-ingon ang ngalang Hesus. They didn't tell them they couldn't preach. They said don't preach in Jesus' name. Wala sila nag-ingon nga ayaw mo gwali. Ang giingon gyud dito nga din ayaw ninyo iwali ang ngalang Hesus. Makawali sila pero ang ngalan ng yung Hesus may gididaan sila. Because Peter said, only in His name is there salvation. Tungod kay si Pedro nagasulti, pinaagi rin yun ining ngalana na makabaton tag kaluwasan. This was demonic power coming against the church. So aduna gayoy kining gahom sa demonyo nga din nagabatok sa iglesia. Now, this continues because again, the apostles would not stop. So sila nagpadayon tungod kay ang mga apostoles di man gyud mohunong sa pagwali. Now, look at this. So, Acts 5, verse 40. This is the third time. So, and they agreed with him, and when they had called for the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Verse 41, so they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. And daily in the temple and in every house they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. So, verse 40 through 42. 40 hangtod 42. Og sila nagpatuo kaniya og sa natawag na nila ang mga apostoles kini ilang gipanaghampak o gipinahan sa dili nagayod pagsulti pinasikan sa ngalan ni Hesus og ilang gibuhian sila. 41. Og gikan sa tubangan sa Sanhedrin sila namahawa mga malipayon nga giisip sila nga angayan di ay pagkaulawan tungod sa iyang ngalan. 42. Og sa tanang adlaw sa templo og sa binalay-balay wala magundang sa pagpanudlo
ug sa pagwali nga si Hesus mao ang Kristo. So this is now the third time. So mao ni ang ikatulong higayon They command them not to speak in the name of Jesus. nga ila gihapon nga gisugo sila gipinahan nga dili lagi iwali ni ngalang Hesus. And this time they beat them. Og ining panahon na gipangbunalan na gid sila, gipangulawan. Imagine you're standing before the president of the Philippines. Nga kining huna-una ay butang imong kaugalingon nga nagbarog ka sa atubangan sa presidente sa ato nga nasod. And there are police and soldiers around you. Nga dunay mga pulis, mga sundalo nga napalibot kanimo. And they're standing to intimidate you. O din sila nagabarog nga din para bantayan ka. And they're telling you, don't speak Jesus O din Christ. magasulti sila, ayaw nag-iwali kining ngalan nga Hesus. What is your response? So unsa may mong itubag? Will you stand in the day of persecution? So unsa man mubarog ba ka sa adlaw unya sa mga paglutos? It says here, they departed and rejoiced that they were counted worthy to suffer for Christ. So imong makita diri nga din sa pagpahawa nila malipayon ra gihapon kay sila og nagagiisip nila ilang kaugalingon nga angayan din silang pagkaulawan tungod sa ngalan nga Hesus. In verse 42, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. Sa bersikulo 42, wala gayud sila mohunong sa pagpanudlo o pagwali sa ngalang Hesus. That's the good fight of faith. Og mao kini ang maayong pagpakig-away pinagis pagtuo. That is a fighting spirit. Mao kini ang makig-awayon nga diin espiritu. That is a life that has been changed by the gospel. Mao kini ang kahayag nga diin, mao kini ang kinabuhi nga diin nga usab diha sa maayong balita. When Jesus is at the highest place, Sa diha nga si Ginoong Hesus ibutang nimo sa pinakala kining habog nga dapit. nothing can stop you. Wala gayoy butang makapahunong kanimo, makapugong kanimo. Because His name is the most important. Tungod kay ang ngalan niya labi kayod nga importante. Only salvation comes in Jesus Christ. So ang kaluwasan mag-abot lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Only forgiveness in Christ. So diha lamang gayud mabatunan ang kapasayloan sa ngalan ni Hesus. Freedom, Kagawasan, victory. kadaogan. Amen? Amen. Everything is in Christ. So ang tanan naagayod ni Kristo. And yet they said, we will not stop. Nagingon diri wala gayud sila mohunong. Now, let's look at the last verse. Let's go to Acts chapter 20. Sa katapusan mga bersikulo diri sa kapitulo 20 sa buhat. So I want to go back to the life of the Apostle Paul. So atong mabalikan ang kinabuhi ni Apostol Pablo. So we see now Paul in his early ministry. So atong makita ang mga pagpamuhat ni Pablo sa unang higayon. He is traveling the known world. So siya nagabiyahe ngadto sa kining nagkalain-laing dapit. As a missionary and an apostle of Christ. Ingon nga din siya usa ka kining misyonaryo o apostoles ng Kristo. He is walking in great power. Siya naglakaw uban sa dakong gahom. He is walking in the anointing. Naglakaw siya uban ang diho. Now, Paul says, chapter 20, verses 22 through 24, and see now, I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulation await me. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. So, kinsa mo basa verse 22 through 24. Ang pulong sa Diyos na makita sa buhat, kapitulo 20, versikulo 22, na sa 24. O karon, tanawa kumato sa Jerusalem, nga ginako sa Espiritu sa walay, pagpahibalo sa mga butang nga may tabong kanako dito. 23, gawas, ipamatuod sa Espiritu Santo kanako, sa tasatag sa kalungsod, nga nagaingon nga ang mga kapus o mga kagulanan, magpapabi
sa pagkamatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. Amen. So Paul says in verse 22, I go bound in the Spirit to Jerusalem. Sa versikulo 22, niya na si Pablo, muadto ako sa Jerusalem. And he says, I don't know everything that's going to happen to me. Pag nagingon siya, wala ako mahibalo kung unsay akong dangatan dito. But the Holy Spirit tells me that chains and tribulation await me. Nag-ingon ang Espiritu Santo nga diin gipahibalo siya nga ang mga gapos ug ang mga kasakit nagahulat kanako. So he was going to spread the gospel. So moadto siya aron sa palapnag sa maayong balita. And he knew that suffering would come. Ug nakahibalo siya nga diin aduna gay mga pag-antos nga moabot. But look at his response. He says in verse 24, but none of these things move me. Ug nagingon siya sa bersikulo 24, ug wala kay usa nining mga butanga nga makapasibog kanako. He's saying it doesn't move my heart. Nga nagsulti siya nga dili kini mo'y makapa kini hugno sa kong kasing-kasing. I don't fear what's coming Dili wala siya kahadlok kung unsa ang moabot. because I'm doing it for Christ. Tungod kay iyang giila nga kini iyang buhaton para ni Kristo. Ano? He says, I don't count my life dear to myself. So tungod kay wala niya isipa ang iyang kaugalingon nga iyahan. My life belongs to God, Kaya ang iyang kinabuhi iya man sa Dios. and I will spend it for His glory. Ug iya kini nga gamiton para sa iyang himaya. And he said that I want to finish my race. Ug nagingon siya nga diin iyang gitapos ang lumba. Now this was earlier on, So mauli ang una nga higayon. and his desire was to finish the race. Og iyang tinguha mao ang paghuman gayud sa lumba. And at the end of his life, he said, I have fought the good fight. Og sa katapusan siyang kinabuhi nagingon siya, iyaha na nga gihuman ug gitapos ang pagpakig-away pinagis pagtuo. I have finished the race. Iyaha nang gihuman ang lumba. Mga igsoon, I don't know where you are in the race of Christ. So wala ko mahibalo kung asa na kang dapita sa imong pakiglumba para sa Ginoo. If you have fallen down, Sa dihang ikaw kining nahulo, if you are weary, ikaw ang gikapuyan, if you are dry in your spirit, kung ikaw nauga diha sa imong espirituhanon nga bahin, if you have compromised the gospel, kung sa dihang nga di mo hanga kini iyon ang maayong balita. if you are comfortable with the sin of the world, Nga diin ikaw, nga diin man payuyon sa sala sa kalibutan. but today it's time to get up. Apan karon mo ni panahon nga diin mo barugta. It's time to get in the race. Nga diin kinahanglan panahon karon nga diin mo balik ta pagdagan sa lumba. To be a soldier for Christ. Tungod kay kita mga sundalo ni Kristo. To fight in prayer. Nga kinahanglan ato ni nga kining pakibisugan pinagis To pagampo. preach the gospel. Sa pagwalis may balita. To stand for Christ. Ang pagbarog para ni Kristo. In a world of darkness. Yan nga kining kalibutan nga mangitngit. That you would be the light of the Nga world. diin kita mahimong kahayag sa kalibutan. That you would not apologize for your faith. Nga diin dili kita kining amo payuyon diha sa kining dili matinuohon. Because you know that Jesus is alive. Tungod kay nahibaluta nga si Ginoong Hesus buhi. Amen? So we need to fight. We need to have a spirit that says, I will not bow before the idols of this world. So dili gayud kita muyukbo sa mga Dios-Dios nining kalibutan. And even unto death, I will remain faithful unto Christ. Nga bisan ngadtos kamatayon magpabilin ta nga matinud-anon para ni Kristo. Jesus said, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Nagingon si Ginoong Hesus pag matinud-anon bisan pa ngadtos kamatayon ug ako maghatag kanimo purong-purong sa kinabuhi. So as we close this message, I want us to follow the example of the apostles. So sa magatapos kita niining mga mensahe atong sundon ang panig-ingnan sa mga apostoles. In Acts 4, they prayed for boldness. Sa kapitulo 4 sa mga buhat
nagampo sila, nangayo sila kaisog gikan sa Dios. And they were filled with the Holy Spirit. O ang Dios nagpuno kanila sa Espiritu. And they spoke the word of God with Ila boldness. naggisulti ang pulong sa Ginoo. Jesus said, when the Spirit comes, you will receive power to be a Sa Imong witness. Isus nagasulti kung ang Espiritu magakunsad kaninyo mahimo kamo nga makabaton og gahom ug mahimo kamo mga saksi. Amen? Amen. We need the power to be a witness in this world. Nahanglan ta og gahom aron sa atong magamit pagsaksi nining kalibutan. So today, let us sing unto the Lord, and let us all have a heart cry for boldness, that we would stand for Jesus Christ. So sa mag-aawit kita karon, magtuaw kita mitungod sa kining mga itag kaisog para kang Kristo Jesus. Because remember, Paul said, the Lord stood with me. When you stand for God, God will always stand with you. Amen? So atong hinumduman ang sulti ni Apostol Pablo, na kung mubarog di ta para sa Ginoo, ang Dios kanunay pod nga diin mubarog para kanimo kanato. So mga igsoon nato na dungog ang pulong sa Ginoo. So nakasugat na bata og kining mga paghulga sa ato nga kining pag-alagad sa Ginoo. Nga din gihulga ka nga pahunungon o din dili na iwali ang ngalang Hesus. So wala pa na priso nato tungod sa atong pag-alagad sa Ginoo. Di ba? Pero managingon nga mubarog ta mga igsoon na mga kita kaisog nato sa Dios. Duga nga kaisog tungod kay nagatubang taong nagkalain-lain nga mga pagsulay hagit sa kinabuhi. O mabot ang panahon nga diin matag-usa nato makasinati ta. O din di man siguro sama sa ilang na sinati, pero naagid panahon nga diin kinahanglan tang mupili. At asa itong sumtod, asa itong tumanon ang tao ba o ang Dios. So mupili ta kay kung adto ta ngadto sa Dios, ang Dios kanunay gina nga di pabarugon ta niya. Mobarog siya para nato ug diin hatagan ta niya kaisog ug kusog. Hallelujah, manindog ta mga igsoon.